Peace be with you. I'm Brother Jack. I'm Mark. I'm Fernan and this is Usapang Tinapay. Magandang Yes. gabi Yun mga na. kapatid. Yes, bro. Mga kapatid, magandang gabi muli. Salamat sa inyong pagsama sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Ngayong gabi mga kapatid, ang pinagdiriwang natin yung dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Jesucristo. At ang magbibigay sa atin ng kanyang discernment para sa unang pagbasa ay si Brother Mark. Okay, so yun, ang ating unang pagbasa ay mula sa mga gawa ng mga apostol. 1 to 11. So, dito, yun nga, gaya ng sabi ni Brother Fernan kanina, tungkol ito sa pag-akyat ng ating Panginoon sa langit, no? So umakyat siya, nakita siya ng mga apostol na umaakyat. Tapos napansin ng mga anghel, syempre mga nakatingala yung mga apostol, nakatingala. Bakit daw nakatingala yung mga apostol, no? So syempre ikaw apostol ka, nakikita mo yung Diyos umaakyat, syempre ikaw amazed, no? Parang grabe, parang makakita ka lumulutang. Tapos Panginoon mo, siya yung lagi mong kasama araw-araw, tapos makikita mo umaakyat sa langit. So talagang parang kung ako yung naandun, amazed na amazed ako. Pero yung point dito nung anghel, kaya niya tinatanong, ba't kayo nakatingala lang dyan? No? Ibig sabihin, yung pagtingala na yun nila, kailangan maging maging way o maging yun yung maging simbolo na sila ay patuloy na nakatingin kay Lord kahit na si Lord ay paalis na. At syempre, binanggit din dito na yung pag-alis na yun ni Jesus Christ, bago siya umakyat, sinabi ni Jesus Christ sa mga apostol na maghintay lang kayo dyan sa Jerusalem. At may parating. Yung Holy Spirit. Amen. So, maghintay. So, parang tayo, no? Hindi naman laging agad-agad yung mga kahilingan natin, no? Hindi naman agad-agad lagi yung mga pinagdadasal natin. So, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na maghintay patiently. At hintayin yung perfect time niya. Yung God's time kung kailan niya ibibigay yung ating mga pinagdadasal. Amen. So, gaya ng paghihintay ng mga apostol kasi yung parating Holy Spirit no. So ibang klaseng ibang klaseng regalo yun. No? Ibang level, sobrang taas na regalo noon, sobrang lakas na regalo na makakapagbigay ng kapangyarihan sa kanila. Na talagang doon mo masasabi na ito ay worth it na hintayin. Hindi kailangang magmadali, hindi kailangang ma-pressure, no? So ang kailangan ay maghintay. At pag dumating yung time na dumating na yung Holy Spirit, ayan, sabi pa nga na magkakaroon kayo ng mga kapangyarihan. At yung mga kapangyarihan na yun yung magagamit nila para mas maipakalat ang mabuting balita sa dulo ng daigdig. Sabi pa nga. Sinasabi din dito sa ating pagbasa na yung pananampalataya hindi pwedeng magstay lang sa atin. No? Sa dulo nga ng daigdig, ibig sabihin, pwedeng, ito yung hindi mo sarili. Yung mga kapatid mo, yung mga kapitbahay mo, yung mga ngayon, usong-uso yung social media, pwede mong gamitin na makakarating yung mabuting balita ng ating Panginoon hanggang sa dulo talaga ng daigdig. No? Kasi nga, social media, kaya ang ginagawa natin ngayon. No? So, pinag-aaralan natin yung mga pagbasa sa linggo online. No? Which is, very, kumbaga, kahit nasan ka pa, pwede mo siyang
i-search, Mm. pwede mo siyang panoorin, at pwede ka talagang matuto. Amen. No, so, yun. So, napakaganda ng ating pagbasa kasi ang daming tinuturo sa atin. Maghintay, gamitin yung kapangyarihan na parating. No? Kumbaga, habang naghihintay tayo, kailangan may ginagawa. Yes. No? Hindi Tama. yung naghihintay kayo, nakangangal ka lang dyan. No? Nakatunganga. Kasi minsan nagdadasal tayo nga no? Na Lord, bigyan mo ko ng ganito, bigyan mo ko ng Oo. ganyan. Mm. Pero wala tayong ginawa kundi cellphone lang ng cellphone. Para kang mantikang tulog Oo, na nag-aantay ka lang gamitin pampirito. Oo. Yun. So, Nakahintay. hindi dapat ganoon. So, habang naghihintay, kailangan may gawin tayong gusto-gusto o yung nasa kagustuhan ng ating Panginoon. No? So, nagiging productive tayo para sa ating Panginoon habang naghihintay. So, lahat naman tayo may mga pangarap. So, kailangan habang wala pa yung pangarap na yun, hindi pa natin siya nakakamit o hindi pa napupunta sa atin. So, kailangan magsipag tayo. Kailangan gawin natin yung best natin, gawin natin yung lahat ng makakaya natin para habang naghihintay tayo, natututo tayo. Habang gaya ng dito sa sa ating ginagawa. So, tayo anong ginagawa natin habang may parating na CLS, no? Mm. So, wala pa yung CLS, nag-iisip na tayo. Yes. Kung sino bang pwedeng maging prospects natin na attendees o participants. No? Nagpe-prepare tayo, sino ba yung mga pwedeng facilitator, Yan. sino ba yung mga Yes. sino ba yung magiging team leader, yung mga team. speakers, sino Service yung team. service team, no? Yes. So, may preparation, hindi yung hihintayin mo na lang yung araw ng Christian Life Seminar Mm. na hindi ka prepared kasi malamang walang mangyari sa'yo. Malamang sa malamang Oo. talaga. Talagang lahat kayo magkakagulutan doon. So, yun tinuturo sa atin ang ating Panginoon. Kailangan, we have to be prepared habang wala pa yung pinagdarasal natin. Amen. Amen. Nice, bro. Na ano kayo sinabi mo kanina, yung mga apostol, di ba, yung sinusundan nila ng tanong si Jesus Christ. Ay, nahabol tingin. Kasi at a certain degree, dahil nakita nga nila si Jesus, nakasama nila, no? Kumbaga, sa isip nila, more na tao pa rin yung tingin nila kay Jesus Christ, no? Pero nung umakit na siya, nung lumutang na siya, doon talaga na, wala nang kadududa, 100% talaga na, talagang Diyos nga to. May mantakin. Saka nung nakakita ng taong gano'n. Pagkabuhay lumutang umakit papunta sa langit. Well, matanong ko lang, bro, Mark. Yes. Yung, kasi nabanggit mo kanina, it's about yung paghihintay, no? At kailangan may ginagawa ka habang Amen. naghihintay ka. Ano bro, yung pwede mong maipayo sa mga kapatid natin na hanggang ngayon, parang nag-aantay pa sila ng ng himala bago sila tuluyang sumunod sa ating Panginoon. Yung nag-aantay talaga sila nung kagaya ni Jesus na lumulutang. Oo. Ano yung pwede mong maipayo sa kanila? Okay, so marami, ayun, may nakakausap ako tungkol diyan, no? Kasi nag-i-invite tayo sa CLS, ang Christian Life Seminar, no? Minsan dinadahilan nila, teka, dami ko pang ginagawa. Ayan, oo. Teka, marami pa akong iniintindi. Oo. Teka, may mga inaalagaan pa ako, yung trabaho ko, grabe yung daming demand priorities sa akin. na. Oo, no? Parang hindi ko kayang i-prioritize yan, no? Or nagka-problema sa pera, teka, muna ako, babawi muna kasi wala talaga akong pera, no? Ang gusto ko lang pong sabihin sa inyo, pwede po tayong lumapit sa Panginoon habang pinagdadaanan natin yan. No? At ang mas maganda po dito, may katulong tayo habang sinusolusyonan natin yung mga problema na yan. Yung wala kang pera, yung dami mong ginagawa, no, ang dami mong iniintindi. Sabi mo, nag-aalaga ka ng mga anak mo, grabe yung demand ng trabaho mo, no? Pero pwede mo yan gawin ng kasabay ang pag-serve sa Panginoon. Amen. So, gaya po namin, no? So, grabe, kung alam nyo lang po kung ano yung mga ginagawa namin sa buhay, pero still, we know our priority. Nakakaiyak na. No, nakakaiyak na yun. Hindi mo alam kung paano mo isisingit, pero syempre, pag nag-decision tayo, ang unang iniisip natin, para sa Panginoon to, ito yung unang kailangan gawin. At alam naman po nating lahat, na pag inuna natin siya na yung bahala sa lahat.
So, lagi ko nga po sinasabi, malaking tulong ang paglapit sa Panginoon. Hindi mo kailangang sarilinin lahat ng problema mo. Yung po sana yung maintindihan natin. Kasi minsan, dami kong kailangan ayusin. Yun, dami mong kailangan ayusin, ikaw lang mag-isa. Pero pag nagsiserve ka sa Panginoon, maiisip mo, ay, may katulong ako sa mga problema ko. Di ba pag pinakamagaling pa yung kasama mo, di ba? Di ba pag may katulong ka, mas madali yung trabaho. Mas madaling solusyonan yung mga problema. So, kaya po kami nag-i-stay sa community po namin, sa MFC. Kahit ang dami po namin kailangang intindihin sa pamilya, sa trabaho, kasi po alam namin na yung ating Panginoon ay kasama natin. Amen. Yes. At hindi tayo kailanman papabayaan dahil inuuna natin siya at ginagawa natin yung mga kagustuhan niya. Yes. Hindi na po natin kailangang hintayin na magkaroon pa tayo ng na maging maayos muna yung buhay natin, na may pera tayo, na wala tayong iniintindi. Hindi po mangyayari yun. Lalala at lalala ang sitwasyon po natin. Tama. Lalo na't hindi po natin kapiling o hindi natin sinusunod at hindi natin nilalapitan ang ating Panginoon. At sabihin ng demonyo, no? Iniintay mo pala na umayos buhay mo para mag-serve. Hindi maaayos yung buhay mo. Kaya diba dati, Brother Mark, na parang nabanggit mo, masarap sumali sa isang community. Kasi ang pagsiserve sa community, dito natin siya magagawa in action kung ano yung mga natututunan natin sa simbahan. Sakto. Amen. Kasi for example, yung mga pari po natin sa kada parokya natin, may minmisa yan, may humilya yan, may mga turo yan, may mga preachings yan. So yung tinuturo niya, alangan, dito lang natin na napapasok. No, so dapat nasa sa puso, nasa sa action natin yan. Yes, Kaya in community, kasi nga for example, in one community, one in common, one heart. Oo, kumbaga sa basketball, sabi nga daw ng Gilas, puso. Puso. O kasi ginagawa po ng isang community ng mga kasamahan po namin, lalo na kaming tatlong mga brothers, sa kapwa. No, hindi po dahil sa napilitan kami, hindi dahil sa asawa ko o hindi dahil sa may kagustuhan ako, kundi dahil sa puso. Usap kayo maglingkod. No, kayo mga natututunan natin sa simbahan, mga ng mga pari po natin, dito natin i-apply sa community. Kaya nga meron tayong congregation of community na tawag eh. Kaya meron pong missionary families of Christ, meron po diyang mga kanya-kanyang community kung saan doon natin si-serve. Tsaka yung mga nabanggit ni Brother Mark kanina, no, na busy daw, walang pera. Ganun din naman tayo eh. Ganun din naman ako. Busy din naman ako. Busy ka din, no. No, wala din pera. No? Lahat naman ay ganun na reason, lahat naman ay mayroong ganyang dahilan na pare-pares tayo. Sa Bible kasi mga brothers, wala mang sinasabi dito sa Bible na wag niyong i-priority si Lord. Pero ang sinasabi dito sa Bible, seek first the kingdom of God. No? And His righteousness and all of that is added unto you. Amen. No? Unahin mo muna daw yung kaharian ng Diyos. No? So wala mang sinasabing priority, pero tignan natin mga kapatid sa Bible. No? Seek first the kingdom of God and His righteousness. Amen. Praise God. So okay mga brothers, so dako na tayo sa ikalawang pagbasa na babasahin ni Brother Fernand. Amen. Okay mga kapatid, yung pong nilalaman ng ating second reading, ito po ay panalangin at pagpapakilala sa ating Panginoong Jesucristo. So ipinagdadasal niya na tayo ay magkamit ng wisdom at yung tamang pagkakaunawa sa mensahe ng ating Panginoon. Kailangan makilala talaga natin kung sino si Jesus Christ. At malaman natin kung ano ba yung ipinapangako ng ating Panginoon sa atin. Ba't niya tayo tinawag? Siyempre, pag may tinawag ka ng boss mo, no? Na-expect mo may dahilan. Alam nga naman tawagin ka niya ng walang dahilan, di ba? Kailangan malaman natin mga kapatid, yung kaluwalhatian na iniready niya para sa mga hinirang niya na susunod sa kanyang kalooban. So, it works both ways po, no? Kailangan, pag pinakinggan mo yung calling ni Lord, susundin mo, no? Hindi yung pag nalaman mo na iyon pala ipapagawa, ay, hindi ko kaya yan, Lord. Hindi pwedeng gano'n, no? Kailangan, gagawin mo kung ano yung pinapagawa niya.
At kailangan din malinaw na malinaw sa isip natin, sa puso natin, at sa ikinikilos natin, na kinikilala talaga natin na si Jesus Christ ang nagligtas sa atin, ang Panginoon natin. Hindi po pwede na mababahiran tayo ng pag-aalinlangan. Hindi po pwede na kagaya nga nung sinasabi nung biro dun sa TikTok na trip-trip na lang. Pag naniniwala siya, trip-trip na lang daw. Dati. Oo, dati, yung mga ganyan. Hindi pwede gano'n, ano? Kailangan consistent. And yung second part, mga kapatid, pinapaalala sa atin na lahat ng bagay dito sa mundo, sa langit, sa lupa, no? Inilagay lahat sa ilalim ng paanan ni Jesus Christ. Amen. Ganon katindi yung kapangyarihan na ibinigay ng ating Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Nasa kanya lahat ng dominion sa lahat ng bagay na nandito. No? Nasa ilalim niyo ng kanyang paanan. Ibig sabihin, He has power over everything. Amen. So baka naman maitanong po, no? Baka lang maitanong kung talagang na kay Jesus lahat ng kapangyarihan. Bakit sinasabi na ang mundo ay nasa yapos ng dyablo? Dahil totoo po 'yun. Kasi inaalaw po ni Lord 'yun na mangyari. Pero anytime na maisipan niya po na tapusin 'yun, pwede niya 'yung gawin. Kaso lang mga kapatid, may plano nga ang Diyos, no? Para maunawaan natin, kilalanin natin siya. Para hindi tayo tanong na tanong ng mga bagay na hindi naman natin masasagot kung hindi natin kikilalanin ng ating Panginoon. Kumbaga halimbawa ba naman, ako ay nagtanong kay Brother Gerald, no? Brother J, bakit naman ganito lasa ng niluto mo? Eh hindi naman ako marunong magluto, no? Eh ang kukwestiyonin ko yung marunong magluto, di ba? Paano ko mauunawaan kung bakit yun yung ginawa niya kung hindi ko naman naiintindihan kung paano niya yun ginawa? So, kung kukwestiyonin natin yung authority ni Jesus Christ, be sure mga kapatid, kilalanin mo muna siya. Amen. At sinisigurado ko sa inyo mga kapatid, after na totoong kikilalanin mo siya, totoong pag-aaralan mo yung mga salita niya, ikaw na mismo yung mag-aalis ng tanong na yun. Amen. No? Hindi mo na siya kukwestiyonin. Dahil mamamangha ka sa kapangyarihan, sa kabutihan, sa kapayapaan na hatid ng ating Panginoon. Yes. Amen. Yun. Oh. Tsaka, sige po. Tama yun, no? Kasi tayo, no? Simula naman nung nakilala natin, no? Yung nilapit natin yung sarili natin sa Panginoon, talagang amazed na amazed tayo sa mga nangyayari sa buhay natin. Dati na ganito yung buhay natin, magulo, no? Puro problema, puro sakit ng ulo, parang hindi ka matahimik, no? Parang lagi ka na lang galit, lagi ka na lang problemado. Pero nung nilapit mo, binuksan mo yung puso mo, nung kumakatok si Jesus Christ sa puso mo, pinagbuksan mo siya. So, doon natin na-experience na ang ganda ng buhay, ang sarap ng buhay kasama yung ating Panginoon. No? Kasi minsan nga may mga tao sobrang talino. Nako. Na lahat na talaga. Anong nangyari? Paano nangyari yung mga ganun? Gusto nila lahat may explanation, lahat may scientific basis, ganyan, lahat. Pero subukan nyo po na hindi naman lahat talaga ng ginagawa ng Panginoon ay kailangang ipaliwanag ng mga scientist, no? Hindi nila kayang ipaliwanag. Tsaka baka nakakalimutan ng mga mahilig mong question na yan. Tao lang po tayo. Diyos po yun. Wala po siyang obligasyon na ipaliwanag lahat ng ginagawa niya sa atin. Tsaka yun nga eh. So, subukan lang po natin kasi nga minsan kinakanya nga kasi natin eh. Kasi sobrang galing natin. Akala natin lahat ng mga accomplishments natin, tayo lang may gawa no? Eh minsan, kaya natin yun nakakamit kasi may mga magulang na nagdadasal para sa atin. Yes. May mga kaibigan na nagdadasal para sa atin. Pero, yun nga, we have to appreciate, we have to know, we have to make sure na laging si Lord ang dahilan kung bakit nangyayari sa buhay natin itong mga mabubuting bagay na to. At syempre, may mga challenge na hindi natin maintindihan, no? Kasi binibigyan tayo ng problema.
At ang Panginoon lamang ang nakakaalam dahilan. At syempre, ang pinaka-basic na dahilan dyan, gusto niyang lumakas ka. Oo. Gusto niyang tumibay ka kasi may mga problema pang susunod na mas malala. Oo. At kung hindi ka magiging matatag ngayon, paano mo kakayanin yung mga susunod na challenges? Amen. Tsaka dito sa second reading mga brothers, no, parang sinasabi ni Apostol San Pablo dito sa kanyang sulat na pag ikaw nanalangin, lagi mong sasabihin na in Jesus name. In Jesus name, in Jesus name. Kasi nabanggit nga sa sulat niya, no, sa binasa ni Brother Fernan, sa binigyan reflection ni Brother Fernan na lahat ng mga dalangin mo ay ilalagay yun sa paanan ng Diyos. Amen. Lalo na pagtatakwil ng mga masasamang espiritu. Ano? Na-realize ko, mga brothers, na may bahaging dito yung dalangin natin na glory be. No, kasi nabanggit dito ni Apostol San Pablo sa verse 17, no, na dalangin mo sa Diyos, Panginoong Diyos, na maluwahating Ama. So dito nasa isip ko, napadasal ako ng glory be to the Father, no, to the Son, to the Holy Spirit. At nabanggit na nga din dito yung banal na Espiritu Santo, nakasama ni Jesus, yung Ama at yung banal na Espiritu Santo. No, kaya sabi ko, ba't ko kaya biglang napaisip ang dasal na glory be? Kaya napaisip ko yung dalangin na yun kasi nga lahat ng mga panalangin, lagi mong babanggitin si Jesus. Amen. At nabanggit nga din dito ng mga brothers na si Jesus ang ulo, no, ng iglesia o ng simbahan natin. No, at sa kanyang mga paanan, ano doon din tayo. O kumbaga tayo ay sakop ng ating Panginoon. No, kaya every time tayo nanalangin, no, talagang banggitin natin, Lord, in Jesus name. In Jesus name. So, dasalin natin mga bro, sis, yung mga yung glory be. Oo, doon natin ma-realize talaga na pag dinasal natin yung prayer na yon, talagang yapos tayo ng Panginoong Jesus. Amen. Tsaka Amen. idinidiin ko lang po muli, mga kapatid. Wag na wag po natin tatawaran ang ating Panginoong Hesukristo. Wag niyo po siyang ilalagay sa level na mas mababa sa dapat niyang paglagyan. Siya ay Diyos, kaisa siya ng Ama, kaisa siya ng Espiritu Santo. Hindi siya propeta, no? Siya ay tao at Diyos magkasabay, no? Wag na wag po natin bigyan ng maling label ang ating Panginoong Kristo dahil yun po ay blasphemy. No? Kung may nangangaral po sa inyo, kung may napapakinggan po kayong aral na tinatawaran ng ating Panginoon, ibinababa ang ating Panginoon. Please mga kapatid, alam nyo sa puso nyo, mali yun, alam nyo yun. Dahil galing tayo sa Panginoon. Kaya ang ating factory settings, mahal natin ang Panginoon, iginagalang natin ang Panginoon. Huwag nating sirain mga kapatid. Amen. Dahil, uulitin ko lang po, no? Jesus Christ is God. No? Siya yung ulo ng ating simbahan. Kaisa natin siya. Huwag nating ilayo yung sarili natin sa kanya. Amen. Amen. Okay, so yun. Tapos na tayo sa first reading tsaka sa second reading. Ngayon naman, mga kapatid, dumaho tayo sa mabuting balita na bibigyan ng refleksyon ni Brother Gerald. Okay. So sa ating mabuting balita ay hango kay Mateo. No? So itong mabuting balita, ito na yung pinakahuling, sabi natin is aklat ni Mateo sa kanyang aklat. Ano? So dito sa mabuting balita tinawag ni Jesus ang mga alagad niya, 11 na lang So pinapunta sila doon sa may bundok na yun. Sa isang bundok na alam naman natin na itong bundok na to, ito yung bundok ng Ulibo. Kung saan siya yung kanina nasabi niyo yung lilipad na si Jesus. Akit na No, meron pa nga daw dito na medyo nag-alinlangan, pero mas marami daw kay Jesus dito sa mga kasama ni Jesus yung nanalangin or sumamba kay Jesus. At dito sa may parteng dulo ng mabuting balita natin na sinabi ni Jesus na pumunta kayo sa iba't ibang parte ng Galilea, ng Jerusalem, saang parte ng mundo at mag-evangelize kayo ng mabuting balita. So dito sa mabuting balita natin, sinasabi ni Jesus dito mga brothers na go
and make disciples. Mm. Baptize people in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit. Amen. No? Sa unang pagbasa nga kanina, no, na banggit na si Jesus ay umakyat na, sinundo na ng mga angels niya. Mm. At yung mga apostol niya, mga alagad niya, nakatingala. Sinusundan ng inahabol ng tingin hanggang sa makakakit na. Ano? So dito, pinapahiwatig ni Jesus na hindi na nila kasama si Jesus. Pero hindi man nila kasama si Jesus physically, kasama na nila yung banal na Espiritu Santo. Kaya tinipon ni Jesus, no, sinabi ni Jesus, dito kayo magpunta sa bundok ng Olibo. So nagsisunuran niya yung 11 mga alagad niya, no. Kasi nga yun yung pinaka araw na babautismuhan sila ng Holy Spirit, no. Kasi kung ang mga tao na bautismuhan sa tubig ni San Juan Bautista daw ng kanyang minamahal na kanyang pinsan, si Jesus naman ay magbabautismo siya sa banal na Espiritu Santo. Si Jesus aalis pero meron siyang kapalit na makakasama ng banal na Espiritu Santo. Yung kasama nilang banal na Espiritu Santo. Kaya yung mga alagad na yun, mga ngaral sila na hindi na nila kasama si Jesus, pero by the essence, by the power of the Holy Spirit. So doon sila magkakaroon ng gabay ng banal na Espiritu Santo. Saan mang bansa, saan mang dulo ng daigdig. Yes. So yun ang nabanggit ni Jesus dito. Kaya sinasabi din ni Jesus sa lahat, hindi lang para sa mga kanyang apostol, na hindi natatapos magpahayag o hindi mapuputol ang pagpapahayag ng mabuting balita ng sa 11 apostol niya lang. So tinutukoy ni Jesus pangkalahatan na. So to the ends of the earth aabot yang mga salita ng Diyos. No? Iba't ibang bansa aabot yan. Siguro iba-iba lang lengguwahe natin. No, kung dito tayo sa bansa natin, no, Tagalog, English, syempre meron din yan sa parting Europa. Yeah. Iba't ibang salin yan. Pero iba lang yung salita, pero isa lang yung meaning Amen. ng salita ng Diyos. Pumunta ka sa Middle East, iba yung kanyang lengguwahe. Pero isa din ang mensahe. Pumunta ka sa Amerika, English man doon. Ayan, yung mga tropa ko sa Afrika. Iba ang lengguwahe doon, pero isa ang mensahe. Ibang lengguwahe, pero isang mensahe. Ito yung sinasabi ng ating Panginoon na saan mang sulok ng mundo, maaabot ang salita ng Diyos. Hindi man sa bigkas mo ito, kundi nasa puso. Hindi lang sa bigkas, kundi sa gawa. Amen. At hindi lang sa bigkas, kundi sa mensahe na pwede nating iparating sa mga kapwa din nating tao din. Amen. Kapwa. Amen. So, ano yun, Brother Jen? Nabanggit mo nga kanina, di ba? To go to the ends of the earth. Oo. Kasi kasama natin yung Holy Spirit. Yes. Ano naman, Brother J, yung masasabi mo, may ipapayo mo dun sa mga kapatid natin na nagiging timid sila. I mean, nahihiya. Nahihiya sila na ikalat yung mabuting balita ng Panginoon. Sa kabila nung sa kabila ng narinig na nila, Yes. na witness naman nila yung galing ng Panginoon. Kaso tinatalo sila ng hiya. Yes. Ano yung maipapayo mo sa kanila, bro? Oo. Normal sa atin yung hiya. Oo. Pero hindi normal yung walang hiya. Oo. Doon tayo sa may hiya. Kasi ang hiya is kasama sa buhay yan. Pero yung hiya na yan, kailangan natin siya ma-overcome. Sa hiya na yan, doon mo madidiscover yung bagong ikaw, bagong Mark, bagong Fernan. Kasi doon mo malalaman, ito pala yung binigay sa aking talento, abilidad ng Diyos. No? Alam mo yung pag nagpe-pray over tayo sa Christian Life Seminar natin, mga brothers, yung tinatawag na infilling, nung lahat ng takot, palitan mo ng tapang, Yan. lahat ng hiya, palitan mo ng lakas ng loob. Ganyan gagawin. Kapal Kapal ng mukha pwede din. Ganyan gagamitin ng Diyos yung kung ano yung negative side mo, kung mahihain ka man, babaguhin yan, i-convert yan ng Diyos kung ano yung meron ka. Marami yung kilalang ganyan, bro. Yung sabi ni mahiyaan, yung tawag doon na inverter. Introvert. Sinasabi introvert, mahihain ako, hindi kasi ako ganyan. Marami yung kilalang ganyan na convert talaga siya. Yung hiya niya, abay, grabe naman sa pagpapaliwanag, sa sharing, grabe sa Bible.
gusto ko mag-drop ng name kung sino to. Actually, sister din to. Oo. Hanga din ako sa sister na to na every time nagba-Bible study kami, bro. Dati, in the first place, nung bago-bago siya sa LBS, hindi siya nag-share. Oo. Tahimik lang siya, buhat yung anak niya Oo. pag nag-LBS. Si Sister Jane. Mm. Si Sister Hi, Jane. Hello, sis. sis. Ngayon, ang galing ng knowledge and wisdom niya pagdating sa Bible. May share sa inyo mga brothers, si Sister Jane, sobrang hanga ko sa kapatid nating ito. Bago mag-LBS, nagkakaroon yan talaga ng advanced reading, Oo. nag-reflect, nag-reflect sila mag-asawa ni Bro Neil, asawa ni Brother Neil, mga kapatid. So, yung dating mahiyain na miski nga sa household, hindi nagpe-pray yung paikot. Oo. Siya talagang, ang lalim na si Sister Jane, kaya nga ako kay Sister Jane. Kaya, yun yung tulad sinasabi ko, yung ganyang hiya, normal yan. So, ang Diyos ang bahala na basta sumunod ka lang sa Kanya, sumunod ka lang sa papagawa ng Diyos, siya ang bahala sa'yo. Lahat ng pangit sa'yo, tatanggalin niya ng Diyos, papalitan niya ng maganda, ng kabutihan. Amen. Okay, so ganda ng mga pagbasa natin sa atin. No? So, ngayon naman, pakinggan natin si Brother J. Kung ano ba yung connection ng Oo. tatlong binasa natin. Yes, nabanggit ni Brother Fernan kanina sa simula, the Ascension. Ang the Ascension ay kasama to sa rosary din natin. No, kung di ako nagkakamali, nasa araw siya ng Huwebes, the Ascension ba yan? Luminous The mystery. Luminous Mystery. Sa unang pagbasa, pinakita ng Diyos yung pinakahuling milagro niya. No? Nakita na kasi ng mga apostol yung angel tsaka yung pag-akyat ni Jesus sa langit. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, nakita ng mga apostol niya, ng mga alagad niya doon na ang pagmamahal niya is everlasting. No? Ang pagmamahal everlasting na hindi natatapos doon sa araw na yon, sa pag-akyat niya sa langit. So si Jesus ay nananatili sa puso ng mga alagad na yon. Yung mga anghel na yon, no, may meaning yung sinabi ng mga anghel na yon sa alagad na anong tingin-tingin nyo dyan? Oo. Anong ginagawa nyo? Nakatingin lang kayo, nakatameme kayo dyan. Pero ang sinasabi dun ng dalawang anghel na yan na hindi naman sila pinagmamadali. So sinasabi na gawin nyo yung ginagawa ni Jesus nung wala siya. Kumbaga, naging tawag dito, parang naging apprentice ni Jesus yung mga alagad niya kung ano yung ginagawa nun. So kung ano yung nakita nyo kay Jesus, sinasabi ng mga angel, gawin nyo din. Na hindi nyo nakasama si Jesus, pero babasbasan kayo ni Jesus sa ngalan ng Banal na Espiritu Santo. Dito sa may kalawang pagbasa, nakita din natin sa sinabi ni Apostol San Pablo na ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay andiyan siya. Hindi natin kasama pisikal, pero kanyang presensya sa puso natin, sa pananampalataya natin, kasama natin si Jesus. Amen. Huwag natin kakaligtaan na banggitin si Jesus sa lahat ng takbo ng buhay. Mapatrabaho ka man, kung saan ka magpunta, nagdadrive ka man, nagbabiyahe ka man, lagi mong tawagin in Jesus' name. In Jesus' name. Kaya minsan nga, tayo bilang Katoliko, tradisyon din natin, pag dumadaan tayo sa simbahan habang nagbabiyahe, di ba, madalas na tayo nag-aantanda. O di kaya pag nakakita tayo ng krus, may nadadaan tayong krus, tayo nag-aantanda. So isang din yon, isang simbolo na talagang tapat at nananampalataya sa Diyos na hindi natin siya kinakalimutan. No? So ibig sabihin lang din noon na sinasabi ni San Pablo na lagi mong dalhin si Jesus saan ka man magpunta. Sa bawat panalangin mo, tawagin mo si Jesus. Kasi ang kalaban natin ay hindi mo din kasi nakikita. Tsaka hindi nagpapahinga yun. Hindi nagpapahinga yun. Oo. At saka ang kalaban, lalo na yung demonyo, si Satanas, alam kasi ng demonyo na hindi niya kaya si Jesus. Kaya ang titirahin niya, atakihin niya, yung mahihina. Tayo. Oo, kaya sinasabi sa sulat ni Apostol San Pablo na tawagin mo lang si Jesus at i-cover ka ni Jesus ng kanyang kapangyarihan. No? At sa mabuting balita, dito sinasabi ng mabuting balita na kung si San Pablo ay si San Juan Bautista ay nagbautismo sa tubig, ngayon si Jesus binautismohan niyang mga alagad niya sa Banal na Espiritu Santo. Amen. No? Ganun din tayo mga kapatid. Kung tinanggap natin yung Holy Spirit,
binasbasan o bininyagan din tayo sa banal na Espiritu Santo. So, sa pag-akyat ni Jesus sa langit, ngayong ascension, ngayong week na to is Ascension Week, talagang itaas din natin sa ating Panginoon kung ano yung mga panalangin natin. No? Taas natin sa ating Panginoon kung ano yung mga concern natin. Yung bigat na nararamdaman natin, itaas natin sa Kanya. At yung bigat na concern natin, na dinadala natin, hayaan mong si Jesus ang magdala. At bibigyan ka niya ng magaan na nabuhay kasama ni Jesus. Amen. Amen. So okay mga brothers, so dako tayo sa pagbibigay ng application. So, para sa Brother Mark, so paano mo siya ma-apply naman? Okay, so gaya nga nung sinabi sa ating mga pagbasa, no? Yung importansya ng ano ba yung gagawin mo habang ikaw ay naghihintay Yan. mula sa iyong mga panalangin. No, so, mahirap maabot yung mga pangarap. No? Siyempre may mga challenge, may mga problema. Minsan, akala natin hindi na matutupad yung mga pinagdadasal natin. No, so, tayo, punuin natin ng pananampalataya ang ating sarili. No? So, kahit ano man yung dumating sa ating buhay, no? Kahit anong mga balakid, yung dumating, yung mangyari, kailangan patuloy tayong kumakapit sa ating Panginoon. Amen. Patuloy tayong nagtitiwala sa Kanya na kahit ano pa tong pinagdadaanan ko na to na hirap, alam ko darating din yung perfect time ni Jesus Christ kung saan ipaparanas niya sa atin ano ba yung gusto niyang ma-experience natin. Kung ano ba yung mga ipinagdarasal natin. Kasi lahat naman tayo, no, marami na tayong pinagdasal na ibinigay ng ating Panginoon. Amen. No, so, sa sobrang dami, minsan nakakalimutan natin yung iba. Nagiging ungrateful tayo. Yes. So, tayo, turuan po natin ang sarili natin na habang naghihintay, ginagawa nating makabuluhan yung mga oras na naghihintay tayo. Amen. Mas nagmamahal tayo, mas pinaparamdam natin sa mga mahal natin sa buhay na importante sila, na mahal natin sila. Sa trabaho naman natin, na minsan akala natin, hindi, hanggang dito na lang ako. Pero pinagdarasal mo na sana ma-promote ka. So habang hinihintay mo yung promotion na yun, isipin mo na yung lahat ng ginagawa mong to ay para sa Panginoon. Amen. Para mas sipagin ka pa, no? Para mas ma-inspire ka pa na magtrabaho. Kasi talagang malaking tulong yung pagdarasal, yung pananampalataya mo. Kasi yun yung magiging gasolina mo, no? Yes. Yun yung magiging apoy mo para gawin yung mga akala mo ay hindi mo kayang gawin. Amen. Correct. Ako, akala ko hanggang ganito na lang ako. Pero nakakatuwa na yung mga pinagdadasal po natin ay binibigay ng Panginoon. At 100%. yes. At habang hinihintay ko yun, no, so tinuturuan din ako ng Panginoon na mas mag-focus sa Kanya, mas isipin kung ano ba yung mas kailangan niya, no? Kung ano ba yung pwede kong magawa para sa Kanya. Kasi pag ginawa ko yun para sa Kanya, hindi ko na kailangang mangamba pa na ang future ko ay magiging masalimuot. No, so tayo, no, ginagawa natin tong lahat kasi alam naman natin na ang dulo nito ay napakaganda. Yes. Very rewarding. Amen. Ngayon nahihirapan po tayo, ngayon naghihintay tayo, ngayon maraming challenge, maraming difficulties, sabay-sabay or sunod-sunod, walang katapusan. Pero still, kailangan po natin kumapit sa ating Panginoon, tatagan ang ating pananampalataya, nang sa ganun ay hindi tayo bumagsak. Hindi tayo bumagsak nang hindi man lang natin narating yung pangarap na yun. Na alam natin na gustong-gustong ibigay sa atin ng ating Panginoon. Ang hinihiling lang niya ay maghintay tayo. Yan. At magsilbi sa Kanya habang ginagawa yung mga
dapat nating gawin para sa Kanya. Amen. Okay, so ngayon naman, pakinggan natin si Brother Fernan kung paano niya ba i-apply o paano ba natin ma-apply yung ating mga binasa. Okay, so mga kapatid, kung maalala natin kanina, nabanggit na si Jesus Christ ang ulo at ang simbahan ang kanyang katawan. So ang application natin mga kapatid, ano yung dapat nating gawin bilang tayo ay bahagi ng katawan ng ating Panginoong Jesucristo. So tulad ng ating katawan mga kapatid, bawat bahagi na yan may kanya-kanyang silbihan. No? So tayo, may kanya-kanya rin tayong role na kailangan nating gampanan. So isipin nyo na lamang mga kapatid, kung binabaliwala mo yung role mo bilang bahagi ka ng katawan ng ating Panginoon. Naalala ko yung isang Indian yata to, or basta yung nagprotesta siya, itinaas niya yung kamay niya. No? Hindi niya yun ibinaba bilang protesta. Tumigas na yung kamay niya nang nakataas. Anong pinoprotesta niya? Hindi ko alam kung basta may pinoprotesta siya no? Natuyo yung kamay, tumigas, nawala ng silbi. Lagi na lang siyang nakataas na ganun. So, tayo rin mga kapatid, kung pipiliin natin na huwag igalaw, huwag tayong kumilos, no? Huwag tayong gumawa para sa ating Panginoon, mamamatay din tayo. Matutuyo, mawawalan tayo ng silbi. Ang kailangan gawin dun, puputulin, itatapon. Saan tayo itatapon? Sa apoy. No? Kasi wala tayong silbi. Kung ang reason naman natin mga kapatid, feeling natin wala tayong kayang iambag or maliit lang yung contribution natin. No? Anong halimbawa nun sa katawan natin? Halimbawa, feeling mo ikaw yung tumbong. Feeling mo wala kang silbi. Di ba? Eh pag inikom yung tumbong, buong katawan mahihirapan. Nakakatawang pakinggan mga kapatid. Pero for a lack of better example, kasi yun yung pinaka hindi natin pinapansin. Itinatago, nakakahiya, nakakatawa. Kasi tayo mga kapatid, marami sa atin nakaka-relate sa tumbong. Kasi feeling natin, itinatago natin yung sarili natin eh. Kasi feeling natin, nakakahiya tayo, nakakatawa tayo, wala tayong silbi. Pero sa totoo lang mga kapatid, kaya tayo ginawang bahagi ng katawan ng ating Panginoon, may silbi tayo. Huwag nating maliitin yung role na ibinibigay sa atin ni Lord. Kasi, siya yung ulo, alam niya kung ano yung dapat mong gawin. Hindi kanya tinawag dahil trip niya lang. May silbi ka. May silbi tayo mga kapatid. Kaya kailangan, gawin natin yung role natin na dapat natin gawin. Kasi nga, hindi naman pwedeng ipagawa ni Lord sa kamay yung trabaho ng siko. Kasi iba yung role ng siko, iba yung role ng kamay. No? Yung paa mo, iba yung role niyan sa tiyan mo. So mga kapatid, hindi iuutos sa atin ng ating Panginoon yung alam niya na hindi mo kayang gawin. Kung paa ka, alam niya kaya mong maglakad, palalakarin ka niya. Kung tiyan ka, alam niya kaya mong tumunaw ng pagkain, sa iyo yun iuutos. Kung ang titignan naman natin mga kapatid, bakit yung iba walang ginagawa, pero kasama sa katawan ng ating Panginoon? Ang pwede kong gawing analogy dyan, yung pusod. Wala nang silbi to, di ba? Walang ginagawa to eh. Ano bang purpose dito? Pero hindi natin alam mga kapatid, na baka hayahay na yung kapatid natin yun. Kasi natapos yun yung importanteng role na dapat niyang gawin. Kasi kung wala tong pusod, di ba dito tayo nakakonekta sa nanay natin? Dito dumadaan yung sustansya, kaya tayo naging tao, kaya tayo nabuhay. Dahil dito sa pusod. Tapos na yung role niya. Relax na lang siya. Kaya wag natin titignan mga kapatid, yung ginagawa ng mga kasama natin. Iba-iba kasi tayo nga ng role. Yung iba kaya hayahay na, tapos na eh. Okay na, nagawa mo na yung trabaho mo. Relax ka na anak. Darating din tayo doon mga kapatid. Kasi ang Panginoon, makatarungan siya. Alam niya yung dapat mangyari at kung sino yung dapat gumawa. Kaya siya yung ulo, siya yung pinakamataas, siya yung nag-iisip.
huwag tayo magmamarunong, no? Mm. Yang kamay, ang role niyan, humawak. Hindi niyan role mag-isip. Kaya tayo, huwag tayong kontra ng kontra kay Lord. Huwag tayong pakialamero, no? Huwag tayong nagmamaro, no? Kung ano yung trabaho na ibinigay sa'yo ni Lord, alam mo yon, matik. Kasi ang kamay, alam niya kamay siya eh. Gagawin niya yung dapat niyang gawin. Yung paa, ganun din. So, tayo ganun din mga kapatid. Alam na natin yung hinihingi ni Lord sa atin. Gawin lang natin yun para hindi tayo ipaputol. Tayo pa-amputate. Kasi wala tayong silbi. Matatapon lang tayo. Maalis tayo sa bahagi ng katawan. Yun. Alam mo. Okay, ngayon naman mga kapatid. Pakinggan naman natin yung magiging application ni Brother Jeff. Yes. Sa pag-akyat ni Jesus ngayong week na to, Ascension, isama natin mga kapatid yung mga hinanaing natin sa buhay. Kanya-kanya tayo ng hinanaing kasi imposible naman na wala kang hinanaing o problema sa buhay. No? Marami may problema sa pera, marami may problema sa kalusugan, marami may problema sa pamilya. Ang dami kong nakikita, ang dami kong kakilala na broken family. Ngayon sa mga bigat na problema natin, wag nating sarilihin. Hindi pa pag pag may dala-dala ka na talagang hindi mo kaya, di magpapatulong ka. Amen. Naalala ko nung naglinis pala kami bro nung venue namin, nung CLS namin. Yung kasi may mga nakatambak nung semento. Tapos yung sa baba ng semento, may mga kahoy. Ang bibigat, yung pinagpatungan. May bakante doon mga 3. Binuhat ko mag-isa. Napakabigat. Sabi ko, parang nakamdaman ko si Jesus nung nagbuhat ng krus. Hindi ko talaga mabuhat. Nagpausong pa ako kay Bronil. Siyempre, pag may mabigat tayong dalahin, magpapatulong tayo. Pwede magpatulong sa parents natin, sa kapatid mo, sa best friend, sa kumpare mo, para damayan ka. Pero isang tao o isang nilalang talaga na hindi ka iiwan sa kahit anong bigat ng problema mo, kahit anong hirap mo, si Jesus. Amen. Hindi ka niya pababayaan. So, kung ano yung bigat ng problema mo, hingi ka ng tulong kay Jesus. Malay mo yung sa bigat ng problema mo, gumaan. Sa bigat ng problema mo, mawala yung bigat. Amen. Kaya mga kapatid, mga brothers, mga nanonood, alam ko may kanya-kanya tayong hinanaing sa buhay. Yung iba dyan, hindi makakain, hindi nakakain ng 3 beses isang araw. Yung iba nasa ibang bansa, nasa giyera pa. Hindi pa tapos ang giyera. Ialay nyo lang, i-offer nyo lang sa ating Panginoon kung ano yung mga bigat ng mga pasanin nyo, yung problema nyo. Amen. Yung mga worries nyo, yung mga struggles nyo sa buhay. Kung may problema ka sa boss mo, i-offer mo. I-surrender mo, Lord. Bigay ko na itong boss ko sa iyo. Mabigat Mabigat Kidding aside, hindi ka mapabayaan ng Diyos. Basta, siya lang yung tatawagin mo. Amen. Sabi nga sa second reading, in Jesus' name. In Jesus' name, tawagin mo lang siya. Siya nang bahala sa iyo. Malaki ang bakal mo. Hawak ka niya. Siya ang bahala sa iyo. Amen. Maraming salamat Yes! mga kapatid. Amen. Thank you, Yes. mga bro. Thank you. Yan. Maraming salamat sa muli niyong pagsama sa amin sa isa na namang episode ng Usapang Tinapay. Mga kapatid, kung nagustuhan niyo po yung kwentuhan namin, may napulot po kayong aral, please like, share, and subscribe. At nang tagalan, matulungan niyo po kami na may encourage yung mabuting balita. Yes, meron po diyang comment section. So kung ano po yung mga mensahe na gusto niyong sabihin, iwan niyo po dyan. Kung ano naman din po yung napulutan niyo po sa amin, i-leave niyo po dyan. Ayan, and then kung may mga greetings, shoutouts, pabate, shoutout po namin yan. Yun. Ayan, so napakaganda ulit ng episode natin, Tinuruan tayo ng Panginoon na maghintay, na i-appreciate kung ano yung pwede nating gawin bilang anak ng ating Panginoon at itaas yung ating mga dalahin sa ating Panginoon habang siya ay tumataas sa langit. Amen. So napakabuti po ng Panginoon ngayong episode na to. At syempre, next week, ganun pa rin. Patuloy po tayong tuturuan ng ating Panginoon. Yes. So, ngayon pa lamang po, nag-i-invite na po ako, nag-i-invite na po kami sa Christian Life Seminar sa June 28.
So, parang 2 buwan pa pero ngayon pa lang po ay iniimpon na namin kayo na magkakaroon po kami ng Christian Life Seminar para sa mga young couples. At sasabay ko na rin po na lagi po kaming may liturgical Bible study Yan. every Thursday LDS. Dito sa Aguado, 7 p.m. at meron kay Brother Gerald sa Every Sa- Saturday kami. every Saturday sa Hugo Perez. So, please message us po Message po kayo. para kung paano ba kayo makaka-join sa aming liturgical Bible study. Kung saan, pinag-aaralan din po kung ano yung discuss natin dito para sa parating na misa. So, muli po, message niyo po kami at please attend po yung aming Christian Life Seminar. At syempre po, lagi po natin tatandaan Na ang tao hindi lamang sa kinapay na bubuhay. kundi sa bawat salita ng Diyos. Bye! Salamat! Oops! Shoutout nga pala kay Edmond! Uy! Yung classmate Hello! natin. Hello Classmate ko nung high school na gustong manood. Sana next time, dito ka na. Bye!